What's up mga guys, sa bubuto ngayon, kailangan agahan nyo para mauna kayo sa presento nyo. Agahan yung bumuto para huwag kayo maunahan ng iba. Alright. So mga ka-idol, sa mga bubuto ngayon, sigurado ba kayo sa ibubuto nyong kapitan o kagawad? Kayo ba sigurado na dyan o baka nabili lang kayo mga ka-idol o nabayaran? Siguraduhin nyo yung bubuto nyo na tamang tao at makakatulong sa inyo sa pangangailangan nyo dyan sa yung barangay. Hindi yung sa kaya kayo bumuto dahil nabayaran kayo. Sa mga makakapanood nito, huwag sana kayo magalit mga naglaban ng kapitan or kagawad na namimili ng boto. Ito lang naman sa akin ay content lang, pero nangyayari talaga ito sa totoong buhay mga ka-idol. Nagkakabilihan ng boto kasi iniisip ng isang kalaban na baka siya tagilid, lamang sa kanya yung kalaban niya, kaya bibilihin niya ang boto ng taong barangay niya para makuha niya yung boto at manalo siya. Kung estimate niya na tagilid siya mga ka-idol. Pero kung ano naman, estimate niyang mananalo siya kahit hindi na siya bumitaw ng pera o anong bagay man, hindi na siya mag-i-interest na bumayad pa o bumili ng boto. Sabi nga, vote buying. Pero pag estimate niya tagilid siya, talagang bibili siya para manalo siya, para manatili sa kanyang hawak niya yung buong barangay. Siya lagi yung ang kanya. Ganon yan ang labanan dito sa Pilipinas mga ka-idol. Mula sa ama o sa lolo, pag hawak niyo ang lugar na yan o barangay, kayo ang papalakad dyan, kailangan hindi mapunta sa ibang apelido yan o ibang tao. Dapat yung pamilya lang yung pinagmulan hanggang doon na lang, hanggang magtapos. Yun ang nangyayari ngayon dito sa Pilipinas sa mga barangay election na yan. Ang iba nga doon sa ibang lugar, nagkakaambusan pa eh. Totoo mga ka-idol yan, sinasabi ko mga ka-idol, totoo yan. Kasi yan, danas ko na rin yan. Kaya mahirap kahit kapitan lang ngayon, nagkakapatayan pagdating sa butuhan na yan. Gawang ayaw kung anong pinaglalaban nila, bakit sila ay ganyan. Pwede naman sila tumakbo kahit walang bayad or hindi sila bumili ng basta mga kampanya lang sila ng ayos. At pa rin niya kung sakaling manalo sila yung mga pangako nila sa kampanya nila. Kasi yung iba nangyayari hindi. Talagang nauwi sa madugong labanan pag may mga pera yung naglalaban na mga kapitan. Parang rin yan parang mayor, ganon, senador, laban-laban. Kaya sila yung nagkakumbay sa kandidato mga ka-idol. Dito mo makikita yung sobrang silusong tao pagdating sa labanan ng kandidato. Yan ang pinakasiluso klaseng tao, at dyan sa nga nakapaligid niya, dyan rin ang mga chismoso na tatakbo rito, pupunta doon, narinig yung chismoso na ganun, ibabat uwi, isusumbong doon sa niya, sa amo-amo niya, yung mga loyal. Kasi kanya-kanyang kanya-kanyang bataan mga loyal o mga alalay, ganun yan. Kaya mahirap pag pala mag kandidato. Pag wala kang pera, kawawa ka talaga. Underestimate ka na ng kalaban. Mainam lang kung dadalhin ka ng taong barangay mo, pero pag hindi ka dinala, kailangan ngayon maging practical ka. Ang iba pag mapira namimili ng boto, pupuntahan ka, gagapakin ka sa gabi bago magbutuan. Mga kagaya kagabi, ras R9 na nila yun. Yan iba may nagagapang. Pupuntahan yung mga bata-bata, sila pupunta doon sa malalaking angkan, mga isang pamilya na marami sila. Yun ang tutumbukin nila para makuha nila yung simpatay at makuha nila yung boto. Kung ganito bibigyan na may aabot ng ganun. Yan talagang hindi na normalin na lang yan ngayon sa mga nagkakandidato, yung yung mga nagbabayaran, nagbibilihan ng na talaga sa kanila yan. Hindi na nawawala kahit saan. Kahit sabihin yung lugar na ibawalin na magbilihan ng boto dyan, nagsisikreto pa rin yung mga yan. Maniwala kayo mga edit, totoo yung sinasabi ko. Kaya yung sa mga makakapanood nito sa akin na mga kapitan or mga kagawad, huwag sana kayong magalit sa akin. Sinasabi ko lang yung totoo. Hindi naman ako nakikialam sa nyo, sa mga bukasiya nyo. Basta kinokontent ko lang yung mga na nakikita ko at naranasan ko rin nung ako nabuto pa. Ngayon hindi ako bumoto. Ngayon ako ay boycott ako muna ngayon mga ka-idol. Kaya yung mga tatamaan sa sinasabi kong ito, sana wag naman kayo magalit. Ito'y content ko lamang kasi
ano ko na rin to, karanasan eh. Ay kinikwento ko lang mga ka-idol. Kasi uso ngayon yung ano pagdating sa barangay, yung bilihan ng buto, sabi nga, ika nga boot buying, gapangan sa rasar sa gabi, bago kinabukasan ng butuhan. Eh kung hindi madala-dala yung ano at matibay, yan iba nga niya, inaambus pa. Totoo yan mga ka-idol. Nagkakabarila pa yan sa mga kampanya mga ka-idol. Ganun yan. Ya, mahirap. Kahit sabing barangay lang ang eleksyon na yan, pero minsan na nauwi niya sa madugong ano labanan kasi may mga ano na sila kung may mga ayaw kung alitan ba o dahilan para makuha lang nila yung barangay na sila langan humawak hanggang sa magtapos. Ganun ano nila dyan, ibig sabihin para ka hindi na mapunta sa iba kung halimbawa ang kan mo ay may influence yan eh kailangan huwag mo na ibigay o kaya ibibigay mo doon sa kamag-anak mo lang mismo na napupusuan mo. Halimbawa last term ka na. Ganun ngayon mga ka-idol. Ang laban na eleksyon na yan. Kahit barangay captain lang or yan. Nagkakaroon ng ano yan. Nagkakaroon ng alitan. Sama ng loob. Yan, silos. Silos sa mga ano, kalaban. Ganyan. Ay, lalo na pa sa mga probinsya. Usong-uso niya sa mga probinsya. Lalo na pag ang eleksyon ng mayor. Ayan, nagkakaano talaga yan. Kaya walang magsasabi na yung sinasabi ko at kinikwento ko ay mali. Nangyayari. Nangyayari yan mga ka-idol. Nangyayari talaga. Sa tunay na buhay. Nangyayari yung kinikwento ko. Kaya ito ay aking kino-content lang. Kasi itong kinikwento ko, totoo na nangyayari ito mga ka-idol. Pagdating sa eleksyon ng barangay captain na yan, sa mga probinsya, yung mga probinsyang mga kilala. Kasi ayaw mo kung anong pinag-aagawan nila, lupa, barangay o tao, hindi naman yung siguro yung ano ng gobyerno. Yun ano nila yung siyempre mga project pag ikaw barangay captain di siyempre may mga project ka sa mga barangay na ganyan. Kaya ganun yan. Kaya yun ang pinaglalaban nila at gusto nilang mangkin yung mga ganyan. Pag nakaupo ka na nga sa pisto, barangay captain ka na tapos barangay mo yung marami mga nagtatayong pabrika mga ganyan, eh maraming pirang papasok sa iyo. Totoo yan mga kaidol. Kasi dadaan sa iyo yung ano, kontrata na yan. O, di ba? Kuha nyo. O, anong masabi nyo sa aking mga kwento? Ito ay totoo mga kaidol. Sa mga makapapanood nito, mga kapitan or kagawad man dyan na nakakakilala sa akin, totoo itong aking kinikwento. Hindi ito halong biro. Kaya ginawa ko ng content. Ano? May reklamo? Kuha nyo ba? Yung ibig kong sabihin. Dahil totoo to. Totoo. Nangyayari sa barangay to. Okay, kuha.